mula sa mga relasyong nagkaroon ng resolusyon. Narito naman ang mga reklamo at hinaing na binigyan ng solusyon at aksyon sa Payong Kapatid. Lalong lumiliwanag ang tahanan kapag nasusubok ang katatagan ng isang ina. At ating napatunayan ang bawat nanay na nangangailangan ay may kapatid na malalapitan kina Ate Pia at Kuya Alan. Natanggap na ni Teresita na nakabilanggo ang kanyang kinakasama. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging biyuda siya. Binawian ng buhay sa loob ng kulungan ang tatay ng kanyang mga anak. Ngayong siya na ang tatayong ina't ama. Una niyang gagawin ay hanapin ang hustisya. Narito ang tugon natin sa kanya. Teresita, medyo nahirapan kaming i-research to kasi wala naman ito sa mga codes na inaaral naming mga abogado. Pero sa galing mag-research ng team ko, nahanap nila yung Bureau of Corrections Manual of Operations na kung saan nakalagay doon, notification of kin of sick or dead inmate. Whenever an inmate is critically ill or dies, the prison medical officer shall report the matter to the superintendent, who in turn shall notify the inmate's family by the fastest means of communication available. Hindi ko lang din sigurado, posible ho ba kayang nasabihan, kasi kayo po ay partner niya, may anak kayo pero partner, hindi ho kayo legal na kasal, So, posible ba na may record sila ng pamilya niya sa una? Meron ba siyang ibang pamilya, kaya kayo hindi kasal? Yung una po, kasal siya, tapos naghiwalay, ako na po yung naging anak. Oo, pero nung nakulong kaya siya, baka kasi may record sila doon na ito ang asawa. Kasi kaya kami lagi, Kuya Boy, pag nagbibigay tayo ng payo, pinapaliwanag natin na iba kasi yung karapatan ng asawa, yung kasal talaga na asawa. And isa to sa mga halimbawa na kung saan ang mabibigyan ng opisyal na notifikasyon ay yung kinikilalang tunay na asawa. Para bago ko mahusgahan na nagkulang yung opisyal sa bilibid na sabihan kayo, tinitingnan ko kung may iba ba kaya silang record ng ibang taong kinasama niya bilang asawa. Sa isang chat group, nabasa ni Betty na pinapatalon ng mga kaklase ang kanyang anak. Kung anong talon ito, kinatakot ni Betty dahil ang kanyang anak ay nakaranas ng matinding depresyon. Ang bullying has happened since time immemorial. Ang dami nating batas, it keeps happening. So if we don't talk about it, it will keep happening. So let me start dun muna sa nasabi mo na, So ayon sa batas, lahat ng schools, elementary at high school, public and private, ay kailangan po ay may mekanismo para sa anti-bullying at may mekanismo pag may nag-complain. And yung mismong batas ay may mga minimum guidelines na dapat meron yan. So you can actually complain sa school. You don't have to go out of the school pa. Kasi Kuya Boy, yung cases like this, iba-iba yung aspeto. One is medical. Secondly is the legal. At dun kami magbibigay ng advice sa'yo. At kasama sa legal yung administrative. Meaning, sino ba dapat ang nag-minister or nag-administer? Which is the school. No? So, meaning, kahit hindi mo sinabi yung pangalan ng school, this applies to all schools around the Philippines. The law provides na kailangan meron kayong mekanismo, kailangan klaro yung rules nyo, at pag nag-complain, paganahin yung mekanismo nyo. Iniwan ni Dorothy ang kanyang anak sa pangangalaga ng lola. Ngunit hindi niya alam na abuso ang bata, kaya ni-rescue ng kinauukulan. Paano mababawi ni Dorothy ang kanyang anak? Narito ang tulong natin sa kanya. Ay, hinihingi ko po ng payo. Itong problema ko po sa anak ko at mga apo. Masyado nang magulo. Medyo na iba nung umuwi na yung son-in-law nyo. Kailan nag-umpisa to? Para maintindihan lang namin yung problema. Nung maghiwalay sila ng asawa niya, ako alatang umako ng responsibilidad nilang mag-asawa sa mga anak nila. Pinaaral ko yung trabaho ng asawa ko, isang barangay tanod. Ako, tagaluto lang po. Magkano lang naman ang kinikita ko sa isang araw. Pinagtitiisan ko lang alang-alang sa mga apo ko.
So doon lumaki sa inyo yung mga apo nyo? Opo, maliit pa po yung bunso nila. Siguro mga grade 1 lang o grade 2. So malapit din sa inyo mga apo nyo? Malapit naman din po. Kaya lang, natong dumating ang papa nila, parang nag-iba ng mga ugali. Na kami mag-asawa, magkakaroon na ng trauma po sa mga ginagawa nila eh. Sa anong paraan po? Sinasagot na po kami, tapos pati po yung mister ko, misa nga po pag nag-aaway sila. May time na pati kami nasasaktan na rin kasi nag-aawat kami. Sino nag-aaway po? Sila-sila? Sila rin po. Muntik na mabagok yung ulo ng mister ko doon sa pader. So, ang una niyong tanong, pwede ba silang paalisin? Pwede. Kaya lang dadaan ka sa korte. Kung ibebenta mo yung bahay, alis na tayong lahat, kailangan mo pang ipaalam sa kanila. Kung papayag sila, no problem. Kung hindi, sa korte pa rin ang balik. Pero sa family home, kahit hindi sila kasosyo doon, kahit hindi sila co-owner, may kailangan na ipaalam. So, pwede nilang questionin yung sale. So, mas mabuti pa rin, number 1, magkasundo. Kung hindi talaga magkasundo, sa legal na paraan, masabi nga na sa iba na lang kayong tumira. Pero ako naman malulungkot kung lilipat sa ibang tirahan tapos magkakagalit kayo kasi kahit anong sabihin mo, pamilya pa rin kayo. Opo. Menor de edad ang anak ni Yasmin. Nagtrabaho para makatulong sa pamilya. Ngunit nang magkayayaang mag-swimming ang pinagtatrabahuan, na disgrasya. Nalunod ang anak ni Yasmin. Ito ang kwento ng inang naghahanap ng katarungan. Yung anak ko pong si Macho, pangatlo po siya sa mga anak ko. Nung araw po na yon, nagulat po ako sa binalita po sa akin ni Kagawad Jojit na patay na raw po yung anak ko. Ang nangyari po, sinama po pala yung aking anak na si Macho sa swimming. May 9, Mother's Day po yun. Bilang nanay, sabi sa akin ng anak ko nung hapon, sabi niya, Mama, mahal na mahal kita. Sabi ko, bakit anak, niyakap mo ako? Hinalikan niya po ako sa noo. Tapos niyakap niya po ako na mahigpit. Inabot niya po sa akin yung 150 na kinita niya maghapon. Sabi niya, Mama, may bibigay ako sa'yo bukas, Mother's Day. May regalo ako sa'yo. Sabi niya, mahal na mahal kita. Sabi niya sa akin. Yun na pala yung huli namin pagkikita. Napakasakit po, Kuya Ate. Inaaya daw po yung anak ko sa swimming na yun. Inaaya na siya yung dalawa pong kasama niya. Tumawid na. Sabi niya, lika na Macho, tawid na tayo sa kabila. Yung dalawa pong testigong bata na sabi sa kanya, bakit kuya yung kasama niyong kulot? Hindi na umahon. Tapos sa sobrang taranta daw po nila, sinakay nila dun sa L300 na pula. Sila po ang nagmamadaling umalis. Sabi po nung gwardiya, bakit kayo nagmamadali? Ang sabi po niya, sabi daw po nila, wala to, pinulikat lang. O sige, sabi nung gwardiya. Kasi kung sabi po sa akin ng gwardiya, kung sinabi po nila na emergency, nalunod yung anak ko, meron po doon checkpoint, may ambulansya. Meron din pong medic na mag-aasikaso para masalba sana yung buhay ng anak ko noong time na yun. Pero hindi po nila sinabi. Naman ko po ang aking anak. Napakabuti niya po, napakabait niya po sa amin. Only mothers na unang kinuha yung anak nila would understand kung anong pinagdadaanan mo. And I just look at you as a strong woman. Doon sa ating criminal liability, ang magfa-file talaga niyan ay yung piskal, no? O yung prosecutor. At ang nakikita ko, kung gusto mo talaga i-pursue yung case, whether yan ay civil or criminal, kailangan yung thorough na investigation
para lahat ng sinabi mo, kahit kumpleto ka na sa pictures and documentation, maiayos. But syempre, yung unang-unang may tutulong ng CIA with BA is to help you with that investigation and to equip you, no, with the right people who knows how to pursue investigation like this. No? Cayetano in action with Boy Abunda would like to thank San Miguel Corporation, JC Organic Barley, Live Healthy, Choose Good Life, and Seymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig.